Sa pagdaan ng panahon, mas tumitindi ang mga sakuna at kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Upang mas handa ang publiko, gumagamit na rin ngayon ng modernong teknolohiya ang ating gobyerno. At ngayong Rocky, ngayong digital age, hindi lang pang selfie ang ating mga smartphones, kundi pinapabilis din ito ang pagbibigay impormasyon sa oras ng pangangailangan. Kung paano, alamin natin sa report ni Benj Pondo. Kasabay ng pagbabago ng panahon ay ang pagbabago ng pananaw ukol sa maraming bagay at maging ang pagsasagawa ng mga ito. Dahil sa kasalukuyan, ang komunikasyon at impormasyon, anuman ang paraan at daluyan, tila kabilang na sa mga pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Sa pagkakadeklara ng Internet bilang isang pangunahing karapatan noong 2011, nagbigay daan ito sa mas malawak na ugnayan sa buong mundo. At ang mga Pilipino, isa na nga sa mga lahing nakikinabang sa inobasyong ito. Dahil dito, mabilis na bumenta ang smartphone sa mga Pinoy kung saan sa taong 2013, naitala ang Pilipinas bilang fastest growing market for smartphones sa buong Timog Silangang Asya. Kaya naman, naging kapaki-pakinabang ito sa operasyon ng maraming industriya. At dahil rin sa teknolohiya, ang pagdala sa gobyerno, high-tech na. Nitong Enero lang, inilunsad ng pamahalaan ng website na data.gov.ph. Layunin nitong bigyan ng akses ang publiko sa mahalagang impormasyon ukol sa maraming proyekto at transaksyon sa pamahalaan. Gamit rin ng iba't ibang infographics, mas magiging madali para sa mga netizens na unawain ang nilalaman ng mga estadistikang makikita dito. Kung social media naman ang basehan, ang ating kapulisan, trending na rin sa Twitter. Mag-tweet lang sa @PNP hotline at ang mga sumbong mo, tiyak na maaaksyonan. At kung ang tipikal na pulis seryoso at strikto, magalang at kwela naman ang @PNP hotline na game sa pagsagot maging sa mga kakaibang tanong. At dahil lume-level up na nga ang mga tanggapan ng pamahalaan, ang kanilang mga serbisyo pwede na ring i-access gamit ang iyong gadgets. Kamakailan lamang inilunsad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang Batingaw, isang application kung saan makakakuha ng mahalagang impormasyon sa panahon ng kalamidad. Nakapaloob rin dito ang ilang importanteng kagamitan gaya ng flashlight, sirena, compass at ang locator upang malaman ang inyong lokasyon at lagay sa oras ng aberya. Hindi na rin kailangang lumayo pa dahil instant directory na rin ito ng mga ahensya ng gobyerno. Sa mga local government unit naman, nanguna ang lungsod ng Maynila sa pagkakaroon ng sarili nitong mobile application. Ito ang Go Manila. Gamit ang app na ito, maaari nang mag-download ng live video feed ng higit 200 high-definition cameras na nakamonitor sa mga kalsada ng lungsod. Bukod sa pagbabantay sa trapiko, makatutulong rin ito upang agad na makita at maisumbong ang anumang krimen. Madali ring makikita rito ang mga numero ng mga tanggapan ng lungsod, partikular ang mga nagseserbisyo sa panahon ng emergency. Hindi nga talaga matatawaran ang pagbabagong hatid ng teknolohiya sa buhay ng tao. At sa tulong nito, siguradong mapapabuti pa ang paghahatid ng pamahalaan ng serbisyo sa bawat Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok. Si Pangulo Aquino, nung nasa Japan siya, sa interview namin, yan ang mga gusto niya talaga. Isinusulong niya na magamit yung technology, modern technology, para nga makaiwas o maibsan ang malaking pinsala ng kalamidad. Pero alam mo, Rocky, nagawa na sana yan noon pa, dun sa mga broadband. Di ba? Pero di ko alam bakit ang nangyari. Hindi, kasi gusto ni, ang tinitingnan ng Pangulo, yung talagang subok na nagamit na. Like yung sa Japan, yung digital TV sa Japan, gusto niya yung ganun standard. Kasi nga, nasubukan na sa panahon ng mga kalamidad yung mga nangyayari. So, sa tingin niya, applicable talaga sa Pilipinas. At syempre, kailangan talaga yung tulungan ng lokal na pamahalaan dyan. Paano yung mga lugar na o mga bahay na wala namang internet, wala namang cellphone? So, kung sila yung merong opportunity ng information agad-agad na ganon, at least maabisuhan nila yung kanilang mga constituents sa komunidad. Siyempre, yung higit sa lahat, yung partisipasyon ng publiko, kung paano nila responsableng gagamitin ang inyong mga smartphone. At ang inyong, katulad ng binanggit ni Benj, pribilehyo yung pagkakaroon natin ng internet. And hopefully, malay mo, sa mga susunod na araw, maging nationwide na ang libreng wifi. Di ba?